pa nakakabangon ang Negros Oriental sa Bagyong Tino at ngayon naghahanda na naman ang probinsya sa posibleng epekto ng Bagyong Juan. At live mula sa Canlaon City, nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bril, anong paghahanda ang ginagawa dyan sa Negros Oriental para sa Bagyong Juan? Andre, puspusa na nga ang paghahanda ng mga residente at maging mga LGU dito nga sa Negros Island dahil sa paparating na Bagyong Juan. Yung mga residente na nasa evacuation center nga, Andre, noong kasagsagan ni Bagyong Tino ay hindi na umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Sa atin nga ang paglibot kanina sa probinsya, Andre, nakita nating maraming bahay ang nasira ng Bagyong Tino. May mga residente din sa gilid ng kalsada na nagpaskil ng karatula na humihingi ng tulong. May mga nagsitumbahan ding mga poste ng kuryente. Ang ilang kalsada hindi pa madaanan kaya pahirapan tuloy ang mga negosyo dito na maitawid sa ibang lugar. May bus terminal din dito na napinsala ng bagyo kaya maraming ring bus ang nasira dahil sa Bagyong Tino. Anjay, nandito nga tayo sa Canlaon City, dito nga sa Negros Oriental at napakalakas na ng ulan dito at unti-unti na ding lumalakas ang hangin dito na epekto nga ni Bagyong Juan. At ngayon, Anjay, ay brown out dito, walang supply ng kuryente dito sa lugar at pahirapan din ang linya ng komunikasyon. At ngayon din, Andre, sa datos ng LGU dito sa Canlaon ay hindi bababa sa 15 ang nasawi dahil sa Bagyong Tino at nasa higit 10 naman ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Nagdeklara na din ng state of calamity dito sa buong lugar ng Canlaon City. Yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Andre. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa live mula po sa Negros Oriental, Bril Montalvo. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.